Lord, please send some help. Namigay ng tulong ang Labor Department sa mahigit 2,000 pamilyang apektado ng lindol sa Bogo sa Cebu. Nakatutok si Femari Dumabok ng GMA Regional TV. Tila nakiramay ang panahon sa pagdadalamhati ng pamilya ng mga namatay sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol noong Martes, September 30. Umaga pa lang kanina, walang tigil na ang pag-ulan hanggang sa nailibing ang 11 biktima. Walang paglagyan ng paghihinagpis ng mga naulilang pamilya. Kasama sa nagdadalamhati ang magbayaw na sina Neljun Tapang at Ariel Kailan. Ang dalawa na parehong construction worker na sa pinagtatrabahuan nila sa bayan ng Liluan nang yumanig ang lindol. 2 buwan pa lang mula nang mamatay ang asawa ni Ariel at ang kaisa-isa nilang anak na 2 taong gulang kasama sa mga nasawi sa lindol. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng kapatid ng kanyang asawa at may bahay ni Neljun na si Joan. Pero nasawi rin si Joan at 2 niyang anak, edad 2 at 6 anyos. Matapos matabunan ng malalaking bato. Nagya pong kahuot sa dughan, ma'am. Wala sila ang tulo. Blanco kag si plano? Si plano sir. Pagi plano, ma'am, kaya mura pa man kog blanco gulang utok. Sa kuwang bahin sa lisod kayo mawalag anak. Ya, maura po na usa po. Maura po na usa mo. Ya, lisod sa kayo. Mula sa Barangay Binabag, dinala ang mga kabaong sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag sa Bogo City. Sa Barangay Pulang Bato naman, bakas pa rin ang pinsala na iniwan ng malakas na lindol. Ang mag-amang Crisostomo hanggang tingin na lang sa nasira nilang bahay. Inilibing noong linggo ang asawa ni Jeffrey at 2 nilang anak na babae, edad 12 at 16 anyos. Siya at ang 13 anyos na anak na lalaki ang nakaligtas sa lindol na ayaw nang bumalik sa lugar. Pagkatapos ng 1 linggong pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bogo City, isa sa grabing apektado itong Barangay Pulang Bato. Pero sa ngayon, unti-unti nang bumabangon ang ilan sa mga residente dito. Pero ang mag-amang Crisostomo, kung saan dito namatayan ng asawa at 2 mga anak na babae, ang natroma na. Sakit na sa na ma'am. Naman duha. Para makapuyo medyo relasyon na kayo na amog ya pamano na ansel lang tulo. Panawagan ninyo ngayon sir para sa muling pagbangon sir. May tulong nga gamay. Magtinda lami. Kung saya mang tinda, mauna lang ginaamo ang kaning kamutan na pagka-eskwela sa kong anak. Namigay naman ng 5,400 pesos na financial assistance ang Dole 7 sa mahigit 2,000 pamilya na namatayan at nawala ng trabaho sa Bogo City. Ayon sa Dole, mamimigay din sila ng livelihood sa mga pamilya ng mga namatay. Sa entire Bogo is 14 beneficiaries. So aside sa tupad na cash assistance na binigyan natin sa kanila, mayroon tayong livelihood program doon sa mga namatayan. Ngayong araw, halos wala nang makikita sa gilid ng kalsada ng mga tao na may dalang placard na humingi ng tulong. Malaking pasalamat po namin sa mga tumutulong po namin dito po sa area namin dahil doon may nagbigay ng mga supply lalo na pagkain at saka tubig. Naka-encourage po na di po tayo dapat mawala ng pag-asa. Pero patuloy pa rin ang nararamdamang aftershocks. Sa pinakahuling tala ng FIVOX, mahigit 9,000 na ang naitalang aftershocks. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako si Femari Dumabok. Nakatutok 24 oras.